Welcome po sa aking munting tahanan. Ito po si Ana Mi Amor, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, tignan nyo naman po. Napakabongga ng mga bisikleta dito. Imagine that, 8 lapan mahigit po yan. Pero syempre, made in Japan. At ito po, ang pinakakilalang bisikleta sa Japan. Nagkakahalaga ng 14 kalapad, 2,000 yen. Yan po yung may battery po yata o di motor. Yes, battery po. So parang mas magaan po yung pag-akyat mo sa mga, yung pagpipedal mo po, parang gano'n. Muli, isang mapagpalang hapon na po ng Lunes po sa ating lahat. Today is October 30, 2023 po. Ayan, samahan niyo po ako dito sa aking pagva-vlog. Yung mga pinagdugtong-dugtong ko po ng mga clips. Nung pumunta po ako, nung October 27, 2023, day off ko po that time, and before din po niya, ng Thursday, day off ko rin po niyan. So, ayan po yung araw na pina-repair or pina-upgrade ko po yung ibang parte ng bisikleta po na sinasakyan ko. So, ayan po, makikita nyo po, may mga pinapakita po ako mga bisikleta. Grabe po, ang gaganda, ang quality, tapos yung mga kulay, grabe, lalo na yung mga sa pambata, may mga violet, may pink, may red, at kung ano-ano pa. At iba't ibang mga brand po, Yamaha, Panasonic, etc. etc. FYI, this is not a sponsored video. Toings. Ayan na ba ang cute po ng pink, mga ka-toings. Love it. Pero syempre, ang presyo, grabe, nakakaloka. As in, kung meron lang akong pera, bibili ako niyan. As in, toings! Ayan, may pakaway-kaway pa ako, mga ka-toings. So, sana po masamahan niyo po ako dito sa vlog ko na ito. At gusto ko lang po i-share po sa inyo yung nangyari po sa akin at talaga naman pong masasabi kong maybe investment. Tama po ba yon? Tama po ba ako sa sinabi ko? Kasi para sa akin po, yan po yung fulfillment ko. Yan, yun pala yun. Yun yung tamang word po doon, mga katoings. Fulfillment kasi, at saka parang satisfied ako, parang na-fulfill ko yung inaasam-asam ko na mapagawa yung bisikleta na yan. Correct me if I'm wrong, mga katoings, tao lang po ako. Kung mali yung mga sinabi ko, pagpasensyahan nyo na at i-comment nyo na lang po dyan kung ano man yung mali na nasabi ko. Anyways, I'm not perfect. Perfect! Toings! Ayan, kita nyo nga sa pagbanggit ng mga words, minsan, mali-mali ako. Kasi nga po, hindi ako perfecto. Perfecto. Hindi ako perfecto. Toings? So, kayo ng perfecto. Joke. Anyways, mga katoings, ayun nga po. So, ayan. At this moment po, nagvo-voice over pa lang po ako. Pero, FYI, at this moment po kasi hindi ko pa nalalagyan ng mosaic habang nagvo-voice over ako. Pero, makikita nyo po dito sa vlog na to, pag natapos ko na pong i-edit ito, lalagyan ko po ng mosaic yung mukha po nung ni Manong yung naggagawa po ni Lolo. Matanda na po kasi siya, kaya Lolo na lang po. So, siya po yung dating napagawaan ko rin po dyan nung pumunta ako dyan. So, pangalawang punta ko na po. So, lalagyan ko po ng mosaic kapag nakaharap po siya sa camera, pero pag nakatalikod, hindi ko na po lalagyan. Para po bilang respeto. Alam niyo naman po ako pag nagvo-vlog po ako ng mga, alam niyo na, mga hapon, kasi hindi ka pwede basta-basta mag-upload ng video or mga vlog nang bigla kang magpapakita ng mga mukha ng walang pahintulot. Baka mapano pa tayo niyan, di ba? Toings, mahirap na. So anyways, mga katoings, so ayan po, sinisimulan niya na po gawin or palitan yung gulong sa likod ng bisikleta po na yan, and later on din po, ganun din po sa harap. So, pati po yung upuan po ng bisikleta na to ay papalitan din po. Kaya, yun po yung gusto ko pong i-share po sa inyo, mga katoings. No, habang ginagawa niya po ito at nakikita niyo po dito sa bawat clips na pinagdugtong-dugtong ko po, ay ikukwento ko po sa inyo yung sobrang blessing na na-receive ko mula kay Lord. Kaya ito po yung sinasabi ko po na achievement. Kaya sinasabi ko pong achievement. At ano ko po, narating ko na po itong araw na yan na mapagawa ko po itong bisikletang sinasakyan ko. FYI, hindi po yan brand new. Luma po yung bisikleta yan na pinahiram sa akin na hanggang sa napunta na pong ibigay sa akin. So, tignan nyo naman po,
tignan nyo naman po yung upuan, talagang nakikita nyo na po yung bumubukol, di po ba? Yan po yung nagpapasakit sa akin, yan po nagpapahirap sa akin, kasi nasasaktan na po talaga ako. Nasasaktan na po yung puwet ko pag umuupo po ako, pag nagbibisikleta po ako. Kaya, kailangan na po talagang palitan. Lalong-lalo na po yung dalawang parte na yan, yung upuan at saka yung gulong nga po. So, sabi nga po sa akin nung matanda, nung pumunta po ako dyan, sabi po niya, buti na lang, dinala mo na ito ngayon, what I mean that moment, hindi mo na pinatagal. Kasi, sabi niya po, yung mga gulong nga daw po is meron na siyang hibi. Ibig sabihin may mga cracks na rin po siya na malapit na siyang masira or mabutas. Kumbaga may madaanan lang daw po siya ng mga matutulis na bagay, wala na. As in, bigla na lang puputok sa bandang kumbaga habang nagbisikleta ka, habang umaandar ka, bigla na lang siyang mabubutas, hindi mo alam na may nadaanan ka na palang matulis na bagay. Kaya tama lang po talaga, at talaga namang perfect time, talagang God is good all the time po yan mga katoings. Talagang ipagmamalaki ko po sa inyo ang kabutihan ng Diyos po talaga. Kasi siya lang po talaga nakakaalam eh. Kumbaga hindi po talaga natin ine-expect na may blessing po tayo na matatanggap. So pasensya na po kayo mga katoings ha. Alam niyo naman po ako, hindi po ako perfecto. Lagi po ako nabubulol sa pagsasalita ko. Hindi po ako si Ana Mi Amor kung hindi po ako mabubulol. Toings. Anyways mga katoings, yun nga po, tulad ng sinabi ko, talagang God is good all the time po. Kasi kung hindi dahil po dyan sa blessing na natanggap ko, ay hindi ko po mapapagawa yung bisikleta na yan mga katoings. Kaya I'm so thankful po talaga kay Lord. God is good all the time. Amen! Thank you po Lord. O di po ba? Pati po dito sa voice over ko, talagang ipagsisigawan ko ang kabutihan po ng Diyos. Di po ba mga katoings? Thank you, Lord. Amen. So, ayan, hindi ko na po alam kung may mga natabunan po ako dito sa pag-voice over ko. Kasi may mga clip po dyan na meron akong nilalabas na boses ko talaga. So, pagpasensyahan nyo na po. Kasi pag nag-voice over po kasi, hindi na po naririnig yung parteng yun. Yung mga parte na may parte po dyan na nagsasalita po ako. Kasi hindi naman po lahat. But, I think maybe 2% lang meron ako nilalabas na boses po dyan. Yung wala pong tugtog kapag napapahinto po yung tugtog. Yun. Pero most of the whole vlog po na ito, sa buong vlog po na ito, maybe 80%, 90% po talaga ay naka BGM po yung shop po. Kaya wala po tayong magagawa. So, ayan mga katoings. Sana po ay na-enjoy nyo po yung pag-share ko. Na-enjoy nyo nga ba? Toings! So anyways, ayun, i-share ko lang po sa inyo yung moment ko na yan. Yung momento ko na yan, that day ng October 27 po. Kaya ayan, pinapakita ko po sa inyo. So tapos na po siya dun sa likod, kaya ito naman po sa harap. Alam ko may ASMR po yan, ayan. Pasensya na po kayo. Meron pong ASMR yan. Ayan, nilagyan ko pa nga eh. Nilagyan ko po ng hashtag, di po ba? So pagpasensya nyo na po ako, matatabunan po talaga siya. Matatabunan po nitong voice over ko kasi pag once na nag-edit na po, hindi po namin naririnig yung actual na boses na yon. Kaya nilagyan ko po siya dyan ng original sound, blah blah blah, etc. So pasensyahan nyo na po ako na natabunan po. So ayan, nililinis na po at alam nyo po ba, FYI po ha, kasi nga po, mahal ang pagpapagawa, pagpalit ng bago. Meron po siyang mga sinabi dyan na meron nga po dyan na parte na may sinabi po siya dyan eh. Alam ko po, wait lang. Hindi ko alam kung pag kinabit niya pala yan, pag kinabit niya po yan, hihinto po ako sa pagsasalita kasi may sinabi po siya dyan. Dyan sa parting yan. Kasi nga, kumbaga, sabi po niya, maaga daw po ako pumunta dyan dahil maaga daw po ako nagpunta, naghintay daw po ako habang ginagawa niya. Kaya yun, sabis po ang tawag po nito sa Japan. Kumbaga, gagawin niya ng free kasi kawawa naman daw po ako. O di po ba? Talagang meron talaga mga maawain. Thank you po Lord. So ayan.
sa parte po na yan, malapit na po mga katoings. Pasensya na po kayo na medyo napahinto po ako sa pagsasalita ko kasi inaabangan ko po yung parte na magsasalita po siya dyan eh. Kaya mas minabuti ko na po muna magdahan-dahan sa pagsasalita para yung parting yun ay mapakinggan yung mismo yung actual na sinabi niya. Kasi may mga nakakaintindi naman po ng Japanese katulad po ni Ate Ruby, ni Ate Minda at ng mga iba pa po natin sila Ate Srem at kung sino-sino pa po mga manonood dyan mga katoings. Okay? Ayan, malapit na po mga katoings, malapit na po yung parting yun. Malapit na po. Kasi may sinabi po talaga siya dyan. Ayan, high speed ko po siya para po less po sa oras po sa pag-vlog ko. Actually, alam niyo po ba, grabe po nung inedit ko po ito. Ganyan po ako eh. Pag alam ko pong mahaba, inaano ko muna siya. I-edit ko lahat and then i-re-edit ko po siya. Wait lang po Malapit na po mga katoing. So ayan, kinakabit niya na po yung ikakabit niya na po yung upuan, what I mean. So ayan po yung mga luma, yung mga pinaglumaan po. O, di po ba? Ayan po yung bago na kinabit po niya. Kaya, brand new. O, di po ba? Sobra. Grabe po sa pakiramdam. As in, kaloka. Ayan po, kinakabit na po ni Manong Manggagawa po yung upuan. Brand new na po yan, mga katoings. Arigatou gozaimasu. Toskarimasu. Ayun, mga katoings, narinig nyo po, yun po yung parte na sinabi niya. Kasi may mga parte po dyan na katulad ng, for example, yung mga yung brake po niyan, ginawa niya, inayos niya. Kasi sabi ko, pwede po bang pakitignan niyo po yung brake? Kasi parang hindi na po siya, para sa akin, hindi na po siya talaga masyadong safe, kumbaga. Kaya yun, yung time na yun yung mga chinek niya po. Yung mga brake, sabi niya, okay, sige, gagawin ko. Libre na lang para sa'yo. Pati po yung mga ano dyan, yung mga iba pa pong parte dyan, like for example, yung brake, tapos yung pinakintab niya po yung mga tube na yan, yung nakikita niyo po na, yan, ito nasa gitna po na to, yung silver. Yan, pinunasan niya po ng mga kung ano-ano para medyo kumintab ng konti, magmukhang bago. O, di po ba? Yan, may mga sabis po siyang binigay dyan para naman po less daw po sa babayaran ko. Kaya yun po, sobra po akong thankful din kay Manong Manggagawa kasi nilibre niya po yung ibang parte dyan. So sabi niya, ayan na yung mga iuwi mo ba yan? Bakit ko pa po iuwi yan? Sabi kong ganun. Pwede po bang dito na lang? Oo, kami naman magtatapon, wala namang problema, tinatanong ko lang. Tapos after a while, nitong lately lang, napag-isipan ko, bakit hindi ko kinuha yung upuan? Kasi nga, kumbaga, parang, for example, kung sakasakali na pag itatapon na yung bisikleta na yan, at least yung luma na upuan yung itatapon ko, hindi yung bago, pwede kong tanggalin yung bago, di ba? Hindi ko naisip yun eh. Ito na lang, nung nakauwi na ako, kinabukasan yata naisip ko yun, toings! Kaya ayan po yung sabis na sinasabi po niya, isa po yan sa libre, pinupunasan niya po para medyo kumintab po ng konti. So ayan kita nyo, kumbaga, ginagano, pinapalo-palo ko po siya kasi nga po sobra ako na-overwhelm po talaga sa happiness, kumbaga yung fulfillment ko po na sa wakas, thank you po Lord, ayan, bago na po yung upuan. Kaya ayan po, di po ba? Sineset-set niya po ng ganyan yan. Ayan mga katoings, thank you po sa pagsama niyo po sa akin dito. Maraming salamat po sa pagsama niyo po, sa pagnood niyo po ng vlog na ito. Ayan, sobra lang po talaga akong overwhelmed and blessed and thankful po sa Panginoon. Dahil sa blessing po niya, ayan po, napagawa ko po yung bisikleta. Salamat po sa pagsama niyo. Paki-thumbs up niyo po yung vlog and mag-comment na rin po kayo. See you on my next vlog mga katoings. Thank you so much po. God bless you all. I love you all po. May kinang-kinang, parang bago po talaga ulit yung aking bisikleta. Toings. O, diba? Yan, bago na yung aking upuan po. Toings. Thank you po Lord. Napapalitan ko parehas yung gulong. Pati yung set na po pati loob. Next time naman, ito naman papapalitan ko. At baka palagyan ko sa likod ng basket. Bahala na po. Thank you po Lord.
Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa vlog na ito. Nawa po ay nagustuhan nyo. Sana masubscribe nyo rin po yung channel ko. God bless you all and I love you all. Mwah!